So, hello sir, my name is Gino Rasalia Basbas from BSIT 3B. So, sa video pong ito is papakita ko po yung pag-demonstrate ng VLAN with Trumpert or VLAN configuration. So, start ko na po. Bale, ang gagayan ko pong setup is kung ano yung nandito sa front page ng ating activity. Bale, hindi ko po gagayan yung mismong setup ko. Sorry sa ginawa ko dahil nalilito po ako. So, gayaan ko na lang po yung nasa front page and para hindi po ako mahirapan or hindi ako malito. So, start ko na po by adding some end devices, which is building 1, HM, 3 laptops, and 1 PC. Next one is building 1 CIT 7 laptops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next one is CIT building 1 Kaba 6 laptops. Sa building 2 naman tayo, building 2 HM 5 laptops. Then building 2 CIT 8 laptops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Range lang natin. Then last one is building 2 Kaba 4 laptops. 1, 2, 3, 4. Lagyan natin ng mga names nila. Bilang to HM, bilang 3 CIT, bilang 4 Kaba, bilang 2 HM, bilang 2 CIT, bilang 4 Kaba. So yan, ayos
one, lagay naman natin yung dalawang switches. Lagay naman tayo ng dalawa. Palitan lang natin ang name. Sa akin, building 1, switch 2. Then dito, building 2, switch 2. Mali dito. Building 1, switch 1 pala. Tapos building 2, switch 2. So, ayan. Okay na. Then, next naman natin gagawin is paglagay ng I think lagay mo na tatayo ng ports. So, bali sa bawat ports which sa HM is 1 to 6, CIT 7 to 15, Kaba 16 to 21. Bali same lang din dito sa building 2. Start natin. Laptop 1, Ethernet 1, Ethernet 2, laptop 3, Ethernet 3, and PC1 or PC4 is laptop 4. Yan. So next naman 7 to 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12, then 13. So next one is 16 to 21. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan, tapos na tayo sa building 1. So ngayon, dito naman sa building 2, which is same lang po. Next one, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, then 14. So last naman 16 to 21. 16, 17, 18, 19. So kung kita nyo sir, okay na po yung paglagay ng mga ports. So ang next natin gagawin is yung paglagay na ng IP address bawat devices. So
click lang natin itong laptop, tapos punta tayo sa desktop, then IP configuration, tapos dito natin itatype yung IP address. So dito is yung IP address niya is 10.0.1.1. So pagka-enter natin, automatic may subnet mas na siya. So copy lang natin ito, tatlong numbers, tapos paste natin sa second, tapos number 2. Yan, ganyan. Ganun lang sa lahat. Same process lang. 3 and 4. Bale, pagsunod-sunodin ko na lang yung HM to HM so para hindi ako malito. So, nag-end tayo sa 4, then start tayo sa 5 dito. 5, 6, 7, 8, 9. So, okay na po tayo sa HM. So, bale, proceed naman tayo sa CIT. Bale, same process lang din. Yan. Then, sa iPad sila is 172.16.0.1. Enter. Ayan. Bale, ito, magkapasod ulit na lang ba. Tayo sa kabilang ng CIT. Ito naman is 8. 9. 10. 11. 14. And last one is 15. So ayan, okay na sir. Bale, next or the last one is Kaba. Ganun lang din yung gagawin natin. So ang IP na address naman is 192.168.2.1. then enter. Ayan. Then 2 and 3 4 5 and 6 7 8 9 10. So ayan, okay na tayo sa paglagay ng mga IP address. So
ang next na gagawin na natin, sir, is yung tag yan, pag-configure ng ating network devices. Pero bago yan, reminder lang, sir, na sa bawat VLAN dapat same sila ng network number pero magkakaiba ng host number. Like dito, so sa laptop 1 is yung IP address na nilagay natin 10.0.1.1. so sa dulo nun, which is yung 1, yun yung host number. Doon sila magkakaiba dapat. Like ito 1, 2, 3, 4 ganun. So ganun din dito sa ibang VLAN para hindi mag-conflict. So start na tayo sa pag-configure. So first, click natin tong switch, then punta sa CLI, then enter. Pagka punta natin dito sa switch, enable, type lang natin enable, tapos enter. So pag may nakita na tayong ganito, automatic na naka-enable na siya. So after nyan naman, type lang ulit natin is configure terminal, then enter. So ayan, sir, bale pag ganito is nakapasok na tayo. Then type natin hostname. So bali sa hostname, kung gusto natin magpalit ng switch name, so bali yan, ako maglalagay o papalitan ko. Nilalagay ko is building 1, gaya ng nasa dito, building 1 switch 1. So yan, pag-enter natin, ayun, automatic napalitan na yung name. So bali dito switch lang, then pagka host name natin, nag-iba na siya ng pangalan. Then pagkatapos nyan, type natin banner MOTD. Then dito naman sa banner MOTD, kung kunwari may gusto mag-access is may magpapakitang comment na hindi pwedeng buksan. So dito type natin authorize access is strictly prohibited. Kaya huwag natin kalimutan yung call sign, strictly prohibited, then enter. After nyan, punta na tayo sa type na natin nung IP domain lookup, then enter. So sa no IP domain lookup naman is siya yung hindi niya i-show yung bad transmission doon sa network. Then type ulit natin enable secret, tapos yung gusto nating password 1, 2, 3, 4. So bali simple na lang yung password ko, and hindi siya mahirap i-type dahil para hindi hassle, lalo na madali lang natin siya tandaan. Then enter. After nyan, line console 0, then enter. Sa line console 0 naman is pag once na yung isang device directly connected kay network device, automatic na may authentication siya. Then after nyan, password, then lagay natin gusto natin password, sa akin 1, 2, 3, 4. Tapos after nyan, type natin login, then enter. So sa login, para gumana siya or magka-effect siya. So ayan, okay na. After nyo naman, so pag gusto natin magkaroon ng password sa virtual terminal, which is remote access, para ma-access ni admin kahit saan. So type natin line VTY04, enter. After nyan, lagay natin yung password, tapos gusto natin password, so sa akin 1, 2, 3, 4 ulit, then enter. After nyan, login para magka-effect ulit, then enter. Tapos after nyan, exit natin ng 3 beses. So pag enter natin, ayan, hindi na siya agad magde-direct sa kanina. So may comment na siya na unauthorized access is strictly prohibited. So mayroon na din siyang password. So type natin password 1, 2, 3, 4. Ayan.
Bali, hindi na natin makikita yung password. So, unable. So, pagka-enable natin, ayan, may password ulit. So, 1, 2, 3, 4. So, ayan. Configure. Ayan. So, ayan, sorry, nakapasok na tayo sa config. So, bali, okay na yan. Sa pangalawa na naman tayo, switch. Bali, same process lang. Ayan, click natin switch, CLI, tapos enter. Automatic yan, sir. Pag hindi pa natin kina-custom, so bali, nagtidirect siya. So, dito, enable ulit natin. Tapos, configure terminal. Bali, same process lang. Kung ano yung ginawa natin kanina, is ganun din. Tapos, hostname. So, pag gusto natin palitan yung switch into another name, bali, type natin hostname, tapos yung gusto natin pangalan. So, sa akin, building 2, switch 2, and enter. Ayan, bali, nag-iba na siya ng name. Tapos, same ulit, lagyan natin ng comment, banner MOTB, hashtag unauthorized, access is strictly prohibited. Then, yan, kalimutan ang call sign. Unauthorized access is strictly prohibited. Then, enter. After nyan, no IP domain ulit. Enter. Next one, lagyan natin ulit ng password. So, enable, secret. Then, yung gusto nating password ulit. Sa akin, 1, 2, 3, 4 ulit. Para hindi na ako malito and madali na lang tungdan. So, enter. Then, after nyan, 9 console, 0. Then, enter. Para hindi ulit i-show yung bad transmission sa network. Then, ay, baliktad ata ako. So, okay naman siguro yan. Bali, nalagyan natin ng password. Then, next one is maglalagay na tayo ng password ulit. Password 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos, login para gumana ulit siya. Tapos, lagay ulit tayo ng password sa virtual terminal. So, type ulit natin line pty04 and enter. Password, tapos yung gusto ulit natin password. Enter, tapos login para may fix siya. Then, exit na tayo. And check natin if gumana. O yun. Okay no. May napagitan ulit siya. Yan, may password 1, 2, 3, 4. And enable 1, 2, 3, 4. Yan. Configure terminal. Yan. Okay na. So, yan. Okay na tayo sa pag-access na pag-assign ng network devices. Bali, ang gusto natin gagawin yung sa configuration naman, VLAN configuration commands. So, bali, click natin ulit dito. Then, check natin yung one. Bali, enter natin. Tapos, bali, dito naman is yung paglalagay ng VLAN name tapos ID. So, yun. Enable natin. 1, 2, 3, 4. Tapos, show VLAN brief natin. So, ayan. Kung makikita sa wala pa yung VLAN name and VLAN ID. So, after nyan, ang gagawin natin para magkaroon is mag-configure terminal tayo. Enter. Then yun, pag nakapasok tayo, lagay natin VLAN, tapos yung gusto nating number is 2, which ito. VLAN 2, 2, 3, 4. Enter. Then, after nyan, lagay natin name.
which is HM. Ganon din sa natitira. So, exit tayo para ma-check natin kung meron ba. Exit. Check natin. 1, 2, 3, 4. Show, and enable. 1, 2, 3, 4. Show, VLAN brief. Yan, so, okay na. Kung makikita mo natin, meron lang siyang VLAN number and VLAN name. So, proceed tayo sa dalawa. So, configure lang natin. Configure terminal. Same process lang din. And VLAN 3 and CIT. VLAN 4 name cab. Tapos exit. Then, exit na tayo para makita natin kung gumana na. So, ayan sir, okay na po siya. May kompleto na yung VLAN number and VLAN name. So, yan. Same, gawin naman natin sa kabilang switch. Which is same lang naman sir. Enter. 1, 2, 3, 4. Enable. 1, 2, 3, 4. Then, configure terminal. Then, VLAN 2 and HM. VLAN 3. CIT VLAN 4 name Kaba, then enter. Exit tayo. Exit ulit. So show natin yung VLAN brief. Okay na sir, okay na po. Nalagyan na ulit natin ng VLAN number tapos VLAN name. Exit tayo. Bale, ang next natin gagawin is yung pag-a-assign na ng ports. So, dito, click ulit natin yung building, ay, switch 1, enter, 1, 2, 3, 4, enable natin. Tapos, 1, 2, 3, 4, configure terminal. Then, sa configure terminal, after nyan, lagyan natin interface range from FA0/. So, dito is kung ano yung naka-assign ng ports. So, sa HM is 1 to 6. Then, CIT is 7 to 15. Then, Kaba is 16 to 21. So, ganun. Sundin natin yung ngayon. Bali sa first is 1 to 6. Tapos, enter natin ulit. Type natin switch port mode access tapos enter. So sa mode switch port mode access is nilalagyan natin yung port ng 1 to 5 na access port. So bali access port na siya, access port na siya. So type natin switch port ulit access VLAN, then yung VLAN na ilalagay natin is 2. Ito. And enter. Switch port access. Switch. Mali ako ng spelling. Switch port access VLAN 2. Yan, okay na. So, after nyan, exit natin. Tapos, i-show VLAN brief natin. Ay, mali pala. Exit ulit.
So check natin sir. Show bilang brief. So kung makikita natin sir, ayan na yung mga ports nila. So mayroon na sa bilang 2HM. Ayan na po yung mga ports na tag doon nilagay. So gawin naman natin dun sa dalawa, si ITN Capo. So tag doon, configure ulit tayo. Tapos interface range FA0, dito naman is 7 to 15. Tapos switch port mode access ulit. Tapos switch port access VLAN 3 and enter. Interface range FA0 slash 16 to 21. 16 to 21, then enter. Switch port mode access. Switch port range access VLAN 4. Enter, exit natin. So show VLAN natin. Yan sir, kung makikita po natin, bali okay na po yung tatlong VLAN, which is kompleto na yung mga ports nila. So exit natin. Bali gagawin naman natin sa switch to, same process lang yun. Undo T4, and configure interface range FA0 1 to 6. Tapos switch port mode access, switch port access VLAN 2. Sa dalawa naman interface range FA0 from 7 to 15. Enter. Interface range. Mali ako. Wait. Interface range FA0 slash, pala may slash 7 to 15. Then switch port mode access ulit. Tapos switch port access VLAN 3. Yan ang ating. So next, ano natin ilagay ulit interface range FA0 slash 16 21. Mali na ako. Exit natin. Ulitin na lang natin. 1, 2, 3, 4. Enable. 1, 2, 3, 4. Configure. Then interface range FA0 slash 16 to 21. Then switch port with access mode. Hindi ba? Mali pala. Switch port mode access mode.
you can see ulit, sir, complete na yung mga ports nila sa bawang VLAN. So, okay na yan. Tapos na tayo sa pag-assign ng ports. So, next natin gagawin, I think, yung paglagay na ng cable. Bale, dito, ang gagamitin ng ating cable is yung crossover. So, yeah, crossover. Dahil, ang ilalagay natin pass Ethernet is 22. Same din dito sa kabila, 22. So, bakit 22? Kasi dapat yung ang gamitin natin na ang gamit nating ports is yung outside the range, which is yung port 22, yung hindi natin ginamit. So, yun. So, after nyan, ang next na natin gagawin, ano na yun? Wait lang, sir. Ang next na po natin gagawin, configure na yun. Pag-configure na ng terminal. Ano na yun? Pag-assign na ng mga basta pag-assign na, sir, which is pag-assign ng interface. Bali, sa part na tayo ng trunk port. So, first is click ulit natin to, CLI, tapos enter, so 4, Thompson, enable 1, 2, 3, 4, then configure terminal ulit. Yan. Bali dito, terminal interface FA0 slash then yung ginamit natin sa dalawang switches na ports, which is yung 22. So 22, then enter. After nyan, type naman natin switch port mode trunk, then enter. Then type ulit natin switch port trunk allowed VLAN 1 to 99. So dito is sa lahat ng VLAN under 1 to 99 ay pwede nang dumaan sa trunk port. Ayan. So, enter. Then after nyan is exit na natin. Okay na po dyan. Proceed naman tayo sa pangalawang tagdan switches. Pali same process ulit, sir. Enter 1, 2, 3, enable 1, 2, 3, 4, then configure terminal, enter. Then next is same pa rin, interface FA0, then yung ginamit natin port, which is 22, then enter. Switch port mode trunk, tapos enter. Then switch port trunk allow VLAN 1 to 99. Then so yun, palisim lang sila, and enter. Exit na ulit tayo. Yan. So, bali, okay na po, sir. And sa part na po tayo ng pag-simulation. Pero before that, lalagay muna ako ng mga packet sa bawat device. So, yun. Bali, and click natin itong envelope na one, tapos lagay natin dito sa laptop 1, tapos connect natin dito sa laptop 2, then 3, 4. Same process lang din sa kabilang VLAN. So bali dito, sa paglagay ng package, dapat same VLAN siya, hindi siya pwedeng pumunta dito.
pavilion 2, pavilion 3. Pero I think, sa pagkakalam ko, tawag doon, Ika-connect natin sa building 2 kapag may sobrang pag may sobra tayong or kunwari pag walang partner yung isang device. So yun lang. Bale, ulitin lang natin. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So bale walang partner yung 10, laptop 10. Balikan po natin mamaya. Proceed tayo sa next. Yan. Yan. 16. Yan. Next naman, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So yan, okay na sir. Bali ang walang partner is yung laptop 10 and yung laptop 21. So yun po yung pag-connectin natin. So laptop 10 to laptop 21. Yan. Bali okay na siya. So ngayon, mag-simulation na po tayo. Click lang po natin yung simulation. Then after that, sir, is click na natin yung play. Then wait tayo. Kailangan maging successful siya. Bali wait lang po natin. So yun sir, wait lang po natin. I think matagal ito eh. Pero as you can see dito sa baba, successful naman. May fail lang isa. I think yung laptop 20. Ito. Laptop 10 and 21. I think yan. So, siguro delete na lang natin. Balikan natin. Magkana po talaga o hindi. Ito yung hindi ko magkana eh. Wait lang natin maging successful. So ito lang tayo problema sir. I think sa laptop 10 ito. Tapos kinonek ko kasi siya sa building 2. Which is laptop 10 naman kaya nagka-error. Pero lahat naman successful. Ayan, kung makikita nyo sir. So
siguro sir okay na po sir para sa akin. I think may mali din ako dahil siguro sa failed ito failed siya dahil yung pinag-connect ko yung laptop 10 into laptop 21 which is magkaiba sila ng VLAN, kaya doon siya nagka-error. So yun lang po sir, and thank you po sa panonood. I hope po na nag-enjoy kayo. Bye sir, God bless po, and thank you sa panonood.